getting hit in a lot of places. That may be one of them, but a beautiful uppercut, and that is it. Wow, what a shot. Sa ating mga nakaraang videos ay napag-usapan natin ang ating mga boksingero sa mga mababang timbang. Ngayon, dumako naman tayo sa welterweight division. Ang ating bida sa video na ito ay si Carlo Bacaro na isang umuusbong na professional na boksingero. Kilala siya sa kanyang bilis at lakas sa super welterweight division. Dahil sa kanyang husay sa bakbakan, isa siya sa pangunahing pinipiling sparring partner ni Manny Pacquiao bilang paghahanda ng mga bigating laban ng ating pambansang kamao. Ipinanganak si Bacaro sa Guihulngan, Negros Oriental, ngunit nakatira at nagsasanay ngayon sa Cordova, Cebu. Sinimulan niya ang kanyang professional na boxing career noong 2018. Mula noon, nakilala siya sa kanyang galing na mabilis na magpatumba ng kalaban na nagresulta sa ilang panalo sa knockout. Sa simula ng kanyang karera, nagkaroon si Bacaro ng impresibong winning streak na umabot sa 13 sunod-sunod na panalo. Naging panalo siya sa karamihan ng kanyang laban sa Pilipinas. Ang kanyang kakayahan ay nasubok ng husto nang harapin niya ang mas may karanasang kalaban at pinatunayan niyang karapat-dapat siya sa mga mas malalaking laban. Ang pinakamalaking hamon ni Bacaro sa kanyang karera ay ang kanyang laban sa undefeated na Russian boxer na si Pavel Tsutsouline para sa WBA Asia Middleweight title. Ito ang kanyang unang laban sa labas ng Pilipinas na ginanap sa Yerevan, Armenia. Matapos ang 7 sunod-sunod na panalo ni Carlo, hinarap nito ang nooy kapwa undefeated na si Alan Villanueva. Dahil dalawang undefeated boxers ang naglalaban. The one they called Ang laban ni na Carlo Bacaro and Alan Villanueva ay isang mahalagang laban sa kanilang mga career dahil pareho silang undefeated noon. Ito ay naging Battle of the Undefeated kung saan ang mananalo lang ang makakapagpatuloy sa kanilang winning streak. wala yan pare. 11 wins with 8 knockouts. Pareho pang Roman. Ang laban ay naganap noong Marso 2021 sa ilalim ng Combati 9 boxing card. Here we go. Nanalo si Carlo Bacaro sa pamamagitan ng unanimous decision matapos ang 8 rounds. Sa buong 8 rounds, ipinakita ni Bacaro ang kanyang galing sa pamamagitan ng pagiging mas agresibo at pagpapakawala ng malalakas na suntok. Samantala, gumamit naman si Villanueva ng mahusay na head movement at jabs para makaiwas at makaganti. Ang tagumpay ni Bacaro ay nagpakita ng kanyang maturity at kakayahan na manalo laban sa isang dekalidad na kalaban. Ito rin ang nagpatunay na kaya niyang manalo sa pamamagitan ng desisyon at hindi lang sa knockout. Lagi niyong kinikriticize yung mga Ang laban na ito ang nagtulak kay Bacaro para maging isa sa mga pinakamahuhusay na young prospects sa Pilipinas. wala nang alaga. Sabak na undefeated versus undefeated. Isang pangalan. Ang laban ay itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na bouts sa Combati 9 dahil sa galing at determination na ipinakita ng dalawang boksingero na parehong nagmula sa parehong boxing stable o mega boxing gym dati, kaya't magkakilala na sila bilang dating sparring partners. Sa huli, mas kinilala ng mga hurado ang pagiging epektibo ni Bacaro sa buong laban. Tapos ang matagumpay na laban ng ating bida sa kapwa undefeated. Marami pa itong pinataob ng mga prospects. Kabilang ang laban niya kay Marjon Piensenaves ay naganap sa Lagtang Gym sa Talisay City, Cebu. Hindi ito umabot sa 6 na round na nakatakda para sa laban. Panalo si Carlo Bacaro sa pamamagitan ng first round knockout. Sa unang round pa lang, tinamaan niya sa katawan body shot si Piensenaves na nagpatumba dito. Hindi na nakatayo si Piensenaves at natapos ang laban sa loob ng 2 minuto at 58 segundo sa first round, papakita ng kanyang lakas at agresibong estilo sa pagboboxing. Ang laban na ito ay bahagi ng Fight for the Future Prime Stags promotion.
Makalipas ang 3 buwan mga boss, hinarap niya ang knockout artist na si Jose Roda Jr. Noong Hulyo 2, 2024 sa Sky Hall, Seaside City, Cebu. Bahagi ito ng mano-a-mano sa Shugbo boxing event. Panalo si Carlo Bacaro sa pamamagitan ng knockout. Matapos ang isang agresibong pag-atake, nagpakawala si Bacaro ng isang malakas na body shot na tumama sa tagiliran ni Roda Jr. Bumagsak si Roda Jr. at hindi na nakabangon. Agad na itinigil ng referee ang laban. Ang laban na ito ay nagpatunay sa lakas at kapabilidad ni Bacaro na tapusin ang laban ng maaga at nagdagdag ito sa kanyang impressive na knockout record. Siya ay itinuturing na isa sa mga promising na boksingero sa Pilipinas at ang panalong ito ay nagpapatibay pa sa kanyang reputasyon. Apir daw! May isa mo po! Ang huling laban ng ating bida ay naganap noong the 23rd of July 2025 sa Cebu laban sa Chinese fighter na si Wan Xuanlin. Ito ay isang mahalagang laban para kay Bacaro na nagpapatuloy sa kanyang pagiging undefeated. Bago ang labang kilala si Carlo Bacaro sa kanyang matitinding knockout victories. Marami sa kanyang mga nakalaban ay hindi nakatapos ng laban dahil sa kanyang lakas. Sa kabilang banda, si Wan Xuanlin ay isang veteranong boksingero na kilala sa kanyang tibay at pagiging matatag. Isa sa mga inaasahan sa laban ay kung makakaya ba ni Bacaro na patumbahin si Lin o kung masusubok ang kanyang galing sa isang mas mahabang laban. Sa simula ng laban, naging maingat si Bacaro. Hindi siya basta-basta sumugod, sa halip ay sinubukan niyang basahin ang galaw ni Lin. Gumamit siya ng mga jab para panatilihing malayo si Lin at hanapin ang tiempo para sa kanyang mga power punch. Sa gitna ng laban, mas naging agresibo si Bacaro. Sunod-sunod niyang binitawan ang kanyang mga kombinasyon ng suntok, lalo na ang mga body shot na alam niyang nakakasira ng depensa ng kalaban. Gayunpaman, ipinakita ni Lin ang kanyang tibay. Kahit na tinatamaan, patuloy siyang lumalaban at sinusubukan ding sumagot. Dahil hindi matumbok ni Bacaro si Lin, nag-focus na siya sa pag-score ng puntos. Ginamit niya ang kanyang bilis at superior na footwork para makuha ang mga rounds.
Halatang mas lamang siya sa bawat round dahil mas marami siyang malalakas at malilinaw na suntok na tumatama. Pinakita ni Bacaro na bukod sa kanyang knockout power, kaya rin niyang manalo sa pamamagitan ng technical boxing. Dahil nagtapos ang laban ng walang knockout, nagkaisa ang lahat ng mga hurado na ibibigay ang panalo kay Carlo Bacaro sa pamamagitan ng unanimous decision. Ang panlong ito ay nagbigay ng isang bagong dimension sa karera ni Bacaro. Ipinakita niya na hindi lamang siya isang puncher, kundi isang kumpletong boksingero na kayang manalo sa diskarte at pagiging dominante sa buong round. Ito ay mahalaga sa pag-angat ng kanyang rango at reputation sa boxing world. So abangan at suportahan po natin si Carlo Bacaro sa kanyang mga paparating na laban. Hanggang dito lang muna tayo muli. Salamat sa laging pagsubaybay. God bless at mag-iingat ang lahat.